Hello guys, so kumusta? So meron tayo ditong comparison video na naman, no? So ang pagkukumparahin natin dito ay yung karapat-dapat na pagkumparahin talaga. Kasi maraming gustong i-compare yung Steam Deck sa ganito, yung Steam Deck sa ganyan, tapos itong Legion Go S sa ganito, yung Legion Go S sa ganyan. So para sa akin kasi guys, no, ang pinakamagandang comparison talaga itong dalawang to. Kasi pareho sila guys na Steam OS. So ang Lenovo Legion Go guys, siya yung unang brand ng gaming handheld na nag-release siya guys ng legit na SteamOS. So hindi siya Buzzite, hindi siya hack, talagang SteamOS siya. So meron dalawang variant nito. So yung una is yung Z2 Go o yung mas mahinang nilalang. Ito naman guys yung pinakamalakas na SteamOS na ngayon, which is itong Lenovo Legion Go S. Tapos guys, ito bumili nga ako ng Steam Deck para sa inyo. 'Di ba sabi ko nga para mapag-compare natin yung iba't ibang handheld dito sa Steam Deck. Kaya ito, kumuha tayo ng Steam Deck kahit na para sa akin medyo underpowered na talaga ang Steam Deck. So sa video na to guys, tutulungan ko kayo mag-decide kung ano ba sa dalawang to yung nababagay sa'yo. So ang processor guys nitong Lenovo Legion Go is Z1 Extreme. At syempre meron siyang Radeon 780M na GPU with 12 graphic core. So sobrang technical, no? Ito naman Steam Deck OLED guys ay meron siyang AMD Zen 2 CPU at meron siyang GPU guys na meron lang siyang 8 core. So sobrang obvious na guys sa pagdating sa processor and GPU. Syempre 1 point para sa Lenovo Legion Go S. So sa benchmark ko naman guys, so sa testing ko nito ay mas maraming frames na nakukuha dito sa Lenovo Legion Go S kaysa dito sa Steam Deck. So pagdating guys sa benchmark, syempre 1 point na naman para sa Lenovo Legion Go S. So pangatlo guys sa comparison natin is yung kanilang RAM. So ito ay mayroon 32 gig na RAM, which is isa sa pinakamalaking RAM sa lahat ng mga gaming handheld. Ito naman guys, meron siyang 16 gig na RAM. So obvious na naman, syempre, panalo na naman dyan yung Lenovo Legion Go S. So, next sa comparison natin dito is yung TDP or yung Thermal Design Power. So, itong Lenovo Legion Go S, guys, kapag naka-charge to, so abot to, guys, ng up to 40 watts. Ito naman guys na Steam Deck, ang maximum nito guys is 15 watts lang. So wala pa siya sa kalahati nito. So ginagamit guys ang TDP kapag naglalaro ka ng mga games. Halimbawa guys, AAA na game, syempre kailangan mo dyan ng mas malakas na TDP. So kaya guys, may mga games na nahihirapan ng Steam Deck kasi nga guys, ang TDP nito is up to 15 watts lang siya. Unlike nito guys na umaabot siya guys ng 40 watts. So pagdating sa TDP guys, syempre 1 point ulit para sa Lenovo Legion Go S. So nakikita natin na talagang squash match to, o ibig sabihin parang ginugulpi lang ng Lenovo Legion Go S yung Steam Deck. So next naman tayo guys ay doon sa display. So pagdating guys sa display, so depende sa inyo yan. Kasi guys ako gusto ko ng OLED na display, kaso gusto ko rin guys ng malaking display. Kasi ito 7.4 inches na OLED display, ito naman guys is 8 inches na LCD display. So kung ito guys ginawa tong OLED, syempre ito yung pipiliin ko. Pero ito naman guys, sana ginawa naman siyang 8 inches para ito naman yung piliin ko. So kung yun lang guys ang pagbabasihan natin, tayo yung magiging labanan nila. Pero guys, itong Lenovo Legion Go S ay mas mataas yung kanyang resolution kasi 1920 by 1200p. And syempre, meron siyang 120Hz na refresh rates. So nung tinesting ko guys, pareho dito yung Little Nightmare. Dito medyo pixelized na siya. Dito guys, maganda pa rin yung itsura niya. So kung isasama natin guys yung display resolution and syempre yung refresh rate niya, syempre panalo ulit itong Lenovo Legion Go S. Hello guys, meron nga pala akong collection ng 20,000 mahigit na retro games na pwede mo guys malaro sa mga unburned devices mo, Android, PC, laptop o PC gaming handheld mo, basta alam mo lang tong gamitin. So pwede po ito guys i-avail for only 199 pesos kung download lang. Or pwede rin natin siya guys samahan ng 128 gig na memory card for only 999 pesos lang. So kung gusto mo to guys i-avail, so hanapin mo lang ako sa FB Gadget Syndrome. So lahat guys na mapagbebentahan yan ay mapupunta sa Gadget Syndrome Foundation para makabili tayo guys na mga susunod na handheld na i-review natin. So balik na tayo sa pinapanood mo. So next naman guys ay yung OS nila. So kaya nga ito yung pinag-compare natin kasi pareho silang SteamOS. So ibig sabihin nun, parehong-pareho lang talaga sila. So wala na guys kailangan pag-usapan dyan. Syempre, pagdating sa OS, tay lang silang dalawa. So next naman natin guys, syempre about sa ergonomics. So kung matagal ka nang nanonood ng vlog ko, alam mo na kung sino panalo dito. Syempre ang winner dito, itong Steam Deck. Kasi guys, ito talaga yung top 1 na pinaka-ergonomic o pinaka-masarap hawakan na device para sa akin. Kasi unang-una, makanto siya. So pwede mo siyang hawakan kahit isang kamay lang. Hindi kamukha nito na medyo pabilog siya. Kaya sa mga katulad kong pasmado, madulas to.
So pagdating guys sa ergonomics, 1 point naman para sa Steam Deck. So at least guys, nakasuntok na yung Steam Deck kahit isang beses pa lang. So bukod guys sa ergonomics, syempre, paglabanan rin natin dito guys, ay yung kanyang timbang. Na obvious naman na mas mabigat to, pero para matesting talaga natin, no? So gumamit tayo ng timbangan. Yan. So ang Steam Deck guys is 657.4 grams. Ito naman ay, obvious na mabigat to eh. 748 grams, no? So mga 80 grams yung nilabang nito kaysa dito. So syempre guys, so sagaan, mas madaling bitbitin. So 1 point guys para sa Steam Deck. So i-compare naman natin guys yung kanilang kapal o kanyang thickness. Obvious naman na Steam Deck yung winner natin dito, pero lahat nga i-check natin eh, di ba? So ito 18.6 yung kanyang body. Then kung isasama naman natin yung pinakamakapal na part niya, 35.2. So 18.6, so halos nagdoble siya. So ito naman, obvious naman na mas makapal to. 22.4 yung kanyang katawan. Syempre pag sinama natin yung pinakamakapal na part niya, umaabot siya ng 37. So syempre guys, kung gusto mo ng mas manipis na handheld, 1 point para sa Steam Deck. So next naman natin guys ay doon tayo sa design. So pag-usapan na lang natin yung harapan niya. So ito guys, ang design nito is asymmetrical o para siyang Xbox. Ayun o, magkasaliwa yung dalawang to. Ito naman guys, symmetrical siya. Yan, so magkapantay yung dalawang to. Tapos ito guys, nandito yung D-pad niya. Ito naman guys, nandito yung D-pad niya. Tapos nandito yung select start sa Steam Deck. Tapos nandito yung Steam button, saka yung quick settings button. So dito naman, ito yung Steam button. Tapos ito yung quick settings button, tapos ito yung select start. So dito guys, depende sa inyo. Kung sanay kayo guys sa Xbox, mas maganda to sa inyo. Pero kung sanay kayo sa PlayStation, mas okay to sa inyo. Tapos ito guys, meron siyang dalawang trackpad dito. Ito naman, meron siyang super liit na trackpad naman dito. Pero para sa akin guys, para sa akin to mas pipiliin ko yung Steam Deck na design. Dahil guys sa button na to, yung select start, saka yung Steam, and yung quick settings button niya. Kasi dito, magkakatabi sila. Kaya madalas nagkakamali ako. Ang usually kasi guys sa select start, di ba ito nasa taas dapat? Pero ito yung Steam button niya. Yan o, kaya nalilito ko lagi. Kaya pag naglalaro ako, ito pala dapat yung start. Yan, pero ito yung napipindot ko. Yung iba naman kasi guys, sanay naman ako sa ganito, sa mga ganyan. Pero ito lang talaga, itong mga button na yan. Yan lang talaga nagkatalo. Para sa akin to So, pagdating guys sa design, syempre 1 point ulit para sa Steam Deck. So, next naman natin guys, tungkol sa battery. Bago ko guys sabihin yung winner dito ng battery, no? Ang usually talaga guys, ang battery life talaga ng mga gaming handheld is 2 to 3 hours lang kapag AAA games. Yung iba kasi naghahangad ng mas mataas doon. Kaya sinasabi nila mabilis malobat. Kasi siguro nakalaro sila ng Nintendo Switch OLED. Sa Nintendo Switch OLED kasi guys, ang battery nun umaabot siya ng 5 oras o mas matagal pa. Pero sa mga gaming handheld talaga, kahit ano pa yan, pera lang doon sa Lenovo na nauna, yung Steam Deck na nauna, at syempre yung ROG Ally, yung puti. Pare-pareho lang talaga sila guys ng battery life. Pero kung pakunatan ng battery sa dalawang to, mas makunat guys yung battery ng Steam Deck. Pero yung battery capacity nilang dalawa guys, halos pareho lang naman. Kasi ito 50 Wh, ito naman is 49.2 Wh, no? So halos pareho lang yon. Pero dahil nga guys, Day 1 Extreme to, kaya mas mabilis tong malobat kesa dito. So pagdating guys sa battery, 1 point para sa Steam Deck. So next naman natin guys ay yung kanyang portability, no? So itong dalawang to, hindi naman siya pwedeng ibulsa. Pero dahil nga mas maliit yung screen nito, 7.4 inches, and syempre mas magaan to, so mas portable guys na dali ng Steam Deck kesa dito sa Lenovo Legion Go S. So again, 1 point para sa Steam Deck. So sa connectivity guys, ito meron siyang isang USB Type-C. Ito naman guys, meron siyang dalawang USB Type-C. So clear winner dyan guys is yung Lenovo Legion Go S. Kasi habang nag-charge ka dito, pwede kang gumamit guys ng extra accessories dito. Hindi ka mukha dito guys na pag nag-charge ka dito, hindi ka maagamit guys ng extra accessories kung hindi ka gagamit ng dock. So pagdating guys sa connectivity, 1 point para sa Lenovo Legion Go S. So ang final na comparison natin dito, at sigurado ito yung magdi-decide kung ano ba sa dalawang to yung bibili nyo, syempre ang kanyang presyo. So itong Lenovo Legion Go S guys, ang price nito is 57,000 pesos. So ito naman guys, ang 512 na variant nito is 35,000 pesos. Tapos yung 1TB na variant niya naman is 43,000 pesos. So i-compare na lang natin guys sa dalawang to, yung 1TB na variant, no? Kasi ito 1TB to. So i-compare mo guys yung 1TB na presyo sa dalawang to, obvious naman, di ba? Kung nagtitipid ka, syempre Steam Deck yung piliin mo. So yan lang guys yung complete comparison natin between the Lenovo Legion Go S and syempre ng Steam Deck OLED.
So conclusion lang natin dito guys, no? Piliin mo yung Lenovo Legion Go S kung gusto mo guys ng performance para makapaglaro ka guys ng mga AAA games ng mas mataas na settings and syempre mas mataas na frame rates. And kung gusto mo guys ng mas malaki at syempre mas sharper na screen, syempre ito yung piliin mo. And piliin mo naman guys yung Steam Deck OLED. Kung ang priority mo ay syempre yung superior na handheld experience kasi ito talaga yung nagpauso ng mga ganitong handheld. And mas matagal na battery life. Syempre mas magaan, mas komportable. Para kapag ka naglalaro ka ng matagal, no, hindi ka masyado mangawit. At syempre kung gusto mo ng OLED screen at gusto mo ng mas murang handheld, ito yung kunin mo. Itong Steam Deck na OLED. So para sa akin naman, no, ano ba yung magandang gaming handheld sa dalawang to? So sa ngayon guys, Lenovo Legion Go S yung nakikita ko na gaming handheld of the year para sa akin. Kasi ito talaga guys yung madalas kong gamitin sa ngayon. So guys, kung gusto mo malaman kung saan ba ito nabibili ng legit at hindi siya scam, so maglalagay ako ng link sa description section ng video na to. At make sure lang guys na yung link na yun ay i-click mo. At make sure lang guys na yung link na yun ay i-click mo para hindi ka ma-scam. So guys, kung nakatulong naman sa itong video na to, huwag mo naman kakalimutan mag-subscribe dito sa channel ko. I-like mo na rin itong video na to at turn on mo na rin yung notification bell para like updated sa mga vlog ko about sa mga gadgets. So yun lang, maraming salamat ulit sa inyong lahat. Hanggang sa muli, paalam!